Paanong ang 27 ng pawis at luha ay tatapusin lang ang isang salita nang sabihin ng hipa kong si Lourdes na wala akong anak kaya, wala akong karapatan sa pagawaan, parang piniga ang puso ko. Hindi ako makahinga. 27 taon. Simula akong gumising ng alas 4 ng madaling araw para maasikaso ng bagong at patis mula pa noong taong 1990. Kahit nang pumanaa ang asawa kong si John, kahit biniyayaan ng pagkabao at walang anak na may tuturing, nanatili ako sa lingayen upang ingatan ang pagawaang ito. Ang lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap dahil lang sa sobrang inyabot sa akin ni Lourdes. Tinanggap ko ang sobre. Hindi na ito tungkol sa pagmamalaki. Kailangan kong pambili ng pagkain para sa mga susunod na araw. Nang lumabas akong pagawaan, parang naging gulaman ang nga tuhod ko. Tiningnan ko ang lumang switch ng ilaw sa gilid ng pintuan. Ako ang nakbubukas niyan tuwing madaling araw at ako rin ang nakpapatay tuwing gabi. Hindi na ako lumingon papabalik. Alam kong kapag ginawa ko iyon, tutulo ang nga luhang pili kong pinipigilan. Upang maunawaan ninyo ang lahat, kailangan nating balikan ang simula. Ako ang tipo ng tao na sanay bumangon bago pa man tumilao ang mamano. Hindi ko na kailangan ng orasan. Kapag 27 taon mo na itong ginagawa, ang katawan mo na mismo ang kusang gigising. Pagmulat ng aking mga mata, madilim pa ang paligid at tanging tuno lang na mangga kulili at hampas ng alumula sa kalapit na daga ang maririnig. Babangon ako, maghihilamos, itatali ang buhok, isusuot ang lumang apron at maglalakad patungo sa pagawaan. Gustong-gusto ko ang sandaling binubuksan ko ang pintuan, ang amoy nga isda at alamang, ang hangin na may dalang alat, ang init na nagmumula sa silid kung saan nakaimba ang magtapayan. Para sa akin, iyon ang tanging amoy na malugot na sumasalubong sa akin. Pagbukas ko ang ilaw, bubunga ang 32 malalaking tapayan na nakapila ng maayos. Sa bawat takik ng tapayan, naro ang nga petsang isinulak ko gamit ang tisa. Ika-12 ng Marso, ika-15 ng Abril. Ididikit ko ang aking palat sa malamig na gili ng tapayan. Sa tuwing nahahawakan ko ang mga ito, naglalaho ang lahat ng ingay sa mundo. Sa mga oras na iyon, walang tumatawa sa akin na bao na manugang. Sa mga oras na iyon, ginagawa ko ang tanging bagay na pinakamagaling ako. Ang nagturo sa akin ng lahat ng ito ay ang aking biyenan, si Nanay Carmen. Hindi naman ako agad na simula sa pagawaan. 2 taon matapos kaming ikasal ni John, umuwi kami galing sa manggagamot. Wala raw akong kakayahang magdalang tao. Hinawakan ni Jun ang kamay ko na mahigpit. Walang sinabing kahit ano, pero ramdam ko ang paunawa niya. Ngunit iba ang makaanak niya. Tuwing sasapit ang Pasko o Pistang Bayan, naririnig ko ang bulungan ni Lourdes at Teresa sa kusina. Bakit para inaalagaan ni Jun ang isang tulad ko na hindi man lang makapagbigay ng tagapamana? Tumutulo ang luha ko habang nahuhugas ng makaldero. Hindi ko na malaman kung tubig o luha ang bumabasa sa aking mga braso. Bao na manugang, ganyan nila ako ituring. Ngunit naiba si Nanay Carmen, wala siyang binanggit tungkol sa mga apo. Sa halip, isang madaling araw, hinata niya ako papunta sa pagawaan. Sabi niya, halika rito Rosa, aralin mo kung paano timplahin ang alat ng patis at bagong. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, pinatayo niya ako ron. Kapag kulang ang dako ng asin, ipapaulit niya. Kapag sobra, ipapaulit muli. Minsan 10 beses kong inulit bago siya tatango. Ang pagtango niyang iyon na ang pinakamataas na papuring matatanggap ko. Nakanim ba ako ngang sa manglop sa kaniya? Oo naman, gabi-gabi ako umiyak sa pagod. Pero nakapagtataka, kinabukasan ay babangon pa rin ako upang bumalik sa pagawaan. Nakabisado na nga kamay ko ang patimpla. Dumaan ang 13 taon. Natandaan ko pa ng paalisin ni Nanay Carmen sina Lourdes at Teresa sa pagawaan. Pinakialaman kasi ni Lourdes ang timpla ng bagong alamang na ihahanda sana para sa isang malaking handaan. Sumigaw si Nanay Carmen.
Huwag ninyong pakialaman yan, masisira ang timpla kapag kayo ang humawa na mula sa hiya si Lourdes at nakdadabo na lumabas. Simulan noon, hindi na sila tumuntong sa pagawaan. Lalapit lang sila kay Nanay Carmen kapag manghihingi ng salapi. Sa akin lang itinuro ng biyenan ko ang lahat ng lihim, ang tamang sukat ng asin, ang tamang buwan paribusan, ang tapayan, ang pababago ng timple depende sa lagay ng panahon at uri ng isdang nahuli. Isinulat ko ang lahat ng iyon sa isang kuwaderno. 10 taon kong isinulat at inaral ang lahat ng pasikot-sikot. 5 taon na ang nakararaan ng kuningang may kapal si Jun. Nabangga ang sinasakyan niyang bus sa bayan ng Tarlac. Nang makarating ako sa pagamutan, wala na siyang malay. Hanggang ngayon, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang huling sinabi niya bago siya umalis noong umagang iyon. Sabi niya, Rosa, kailangan mong maging masaya kahit anong mangyari. Hindi ko pinansin iyon nun. Matapos ilibing si Jun, inimpake ko na ang manggadamit ko. Wala na akong dahilan para manatili sa pwede enggambinan ko, ngunit pinigilan ako ni Nanay Carmen. Huwag kang alis, sabi niya, ikaw ang magbabontay sa pagawang ito. Hindi nagbago ang mukha niya, pero mapula ang kaniyang gamate. Ang utos na iyon ang naktali sa aking ng 5 taon pa. Nasimulang mabago ang lahat 2 taon na ang nakalilipas. Nasimula sa maliliit na bagay. Tatanungin ako ni Nanay Carmen kung dumating na ang mga isda mula sa pier, tapos makalipas ang 10 sandali, ay tatanungin niya uli. Naiwan daw niya ang listahan. Akala ko dahil lang sa katandaan, ngunit lumala ito, nakalimutan niya ang mapangalan ng matauhan namin. Nawawala siya pauwi mula sa pamilihan gayong 4 na dekada na siyang naglalakat sa kalsadang iyon. Hanggang sa dumating ang araw na bigla siyang huminto habang nagtitimpleng bagong, nakatitik lang siya sa banyaran ng asin at lumingon sa akin. Rosa, gaano karaming asin ang inilalagay natin dito? Parang may sumaksak sa dibdib ko. 40 taon niyang ginagawa iyon nang nakapikit tapos bigla niyang makakalimutan. Dinala ko siya sa pagamutan sa dagupan. Sinabi nga manggagamo ang kinatatakutan ko. Malubhang pag-ulyanin. Unti-unting mawawala ang kaniyang alaala at kakayahang maisip. Umiyak ako ng palihim sa loob nga silit na matapayan ng gabing iyon. Inilihim namin ito sa iba pero bago ang iko ng mundo ko. Ako na ang gumagawa ng lahat habang pinapaliguan at pinapakain ko si Nanay Carmen. Hanggang sa nalaman na lamang ni Lourdes ang kalagayan ng kaniyang ina, palihim siyang lumapit sa hukuman at ginawang legal na tagapaalaga ang sarili niya para kay Nanay Carmen. Wala akong nagawa. Isang araw, kinuha nila si Nanay Carmen at dinala sa isang bahay arugaan. Habang inilalabas si Nanay Carmen, hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Walang lumalabas na salita sa bibig niya pero may luha sa kaniyang nga mata. Gusto niyang mapaywan. 1 buwan matapos dalhin si Nanay Carmen sa bahay arugaan, dumating sina Lourdes at Teresa sa pagawaan. Nakaupo si Lourdes sa upuan ng aking biyenan. Pinalapit nila ako. Sinabi ni Lourdes na wala na akong silbi dun. Binigyan niya ako ang sobrebilang pasasalamat sa 27 taon at pinapalayas na niya ako bago lumubog ang araw. Ang tauhan na raw ang matutuloy gamit ang resipe. Hindi nila alam na ang resipe ay nasa aking mga kamay at karanasan. Ngayon, nandito ako sa labas ng tarangkahan ng pagawaan, hawa ang isang lumang maleta at ang kwaderno ng gatimpla na isinulat ko sa loob ng 10 taon. Malami ang ihip ng hangin mula sa dagat at sa unang pagkakataon sa loob ng halos 3 dekada, wala akong alam na pupuntahan. Saan ba ako dadalhin nga aking mapaa ngayong ang tanging pamilya at buhay na alam ko ay tuluyan na nilang ninakaw. Naglakad ako ng walang tiyak na patutunguhan bit-bit ang aking lumang malita. Mabigat ang bawat hakbang, tila may nakakabit na bato sa aking mga pa. Sa bawat pagdaan ay mapampasaherong sasakyan at mga tao na mamadali pauwi sa kani-kanilang pamilya, lalo kong naramdaman ang matinding pangungulila, wala akong asawang uwian.
Wala akong anak na sasalubong sa akin at ngayon wala na rin akong trabahong babalikan. Napabat ako sa isang makipot at madilim na eskinita sa likod ng pampublikong pamilihan. May nakita akong isang karatulang nakasabit sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy. May paupahang silid. Pumasok ako at kinausap ang may-ari. Nabayad ako na 2,000 piso para sa isang buwang upang gamit ang kakarampot na salaping naipon ko mula sa mga bari-bari ang ibinibigay sa akin ni Nanay Carmen noon. Ang silid ay halos hindi makahinga. Walang bintana maliban sa isang maliit na butas sa itaas ng dingding kung saan pumapasok ang kaunting liwanag ng buwan. Isang manipis na bani lang ang inilata ko sa sahig na semento. Nang humiga ako ng gabing iyon, napakabibingi ng katahimikan. Sa loob ng 27 taon, sanay akong natutulog na may naririnig na lagaslas ng tubig, paggaspas ng hangin mula sa dagat, at ang pamilyar na amoy ng asinan. Dito, ang tanging amoy ay alikabok at lumang kahoy. Nakatingin lang ako sa kisame hanggang sa mamukto ang aking nga mata sa pag-iyak. Umiyak ako hindi dahil nawalan akong kundi dahil pakiramdam ko ay ninakaw nila ang aking pagkatao. Lumipas ang 3 buwan na parang isang mahabang bangungot. Tuwing alas 4 ng madaling araw, kusang namumulat ang aking mga mata. Babangon ako sa bani, hahawa sa malamig na pada at maalalang wala na pala akong pupuntahang pagawaan. Upo na lamang ako sa isang sulok, yakap ang aking mga tuhod habang pinapanod ang pagdating ng umaga. Unti-unting naubos ang aking ipon. Ang pambili ng bigas at tuyo ay pilit kong pinakakasya araw-araw. Dumating ang pagkakataong naisip ko ng sumuko na lamang. Siguro nga ay tama si Lourdes, isa lang akong walang silbing babae na walang naimba sa mundo. Ngunit isang umaga habang namimili akong urang talbos ng kamote sa palengke, may narinig akong pamilya na boses. Rosa, ikaw ba yan? Napalingon ako. Si Aling Paching, ang matalik na kaibigan ng aking biyanang si Nanay Carmen. 50 taon na silang magkaibigan at mayroon siyang maliit na puwesto sa palengke kung saan siya nagtitinda ng makakanin tulad ng puto at kutsinta. Na makita niya ang aking isura na maya namumutla, agad niya akong hinata papasok sa kaniyang puwesto at pinaupo sa isang bangkitong kahoy. Binigyan niya ako ng mainit na kape at pinakain ng suman. Sa gitna ng aking pagluha, ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang paako ni Lourdes sa pagiging tagapaalaga ni Nanay Carmen, ang pagtataboy sa akin sa pagawaan at ang sobrang ibinigay nila bilang kabayaran sa 27 taon ng aking buhay. Nakikinilang si Aling Pasing, ngunit nakikita ko ang labis na galit sa kaniyang mga mata. Nang matapos ako, hinawakan niya ang aking mga kamay. Maga kamay na magaspang, puno na kalyo. At nanggingitim ang maga kuko dahil sa tagal na pagbabat sa asin at tista. Sabi ni Aling Paching, bakit ka napapakamatay sa lungkot diyan sa paupahan mo? Nasa iyo ang kayamanan, Rosa. Nakatingin lang ako sa kaniya na naguguluhan. Dakdak pa niya, no huli na kausap kami ni Carmen bago tuluyang lumabo ang isip niya. Isa lang ang ibinilin niya sa akin. Sabi niya ang tunay na timpla ay wala sa papel na nasa loob kaniyang kahadayero. Ang tunay na timpla ay nasa maga kamay mo. Kaya tumayo ka diyan. Bibigyan kitang maliit na espasyo sa tabi nga aking nga kakanin. Gumawa kang bagong at ibenta natin dito. Nang gabing iyon, bumali ako sa aking maliit na silid na may dalang kakaibang paasa. Binuksan ko ang aking lumang maleta at kinuha ang kwadernong 10 taon kong isinulat. Sa tulong ng kaunting puhunang ipinahiram ni Aling Paching, bumili ako nga sariwang alamang, asin at maliliit na garapon. Wala akong malalaking tapayan o malawa na silid. Ang aking kusina ay isang maliit na lababo sa tabing palikuran ng aking inuupahan. Ngunit nang hawakan ng aking makamay ang asin, nang amuyin ko ang sariwang huli mula sa dagat na balik ang aking lakas. Para akong isang patay na halaman na muling diniligan ng ulan.
Ginugol ko ang buong madaling araw sa pagtimpla gamit ang tamang sukat at pagmamahal na itinuro sa akin ni Nanay Charmen. Simula ako magtinda sa gilid ng pwesto ni Aling Paching. Noong unang araw, 2 garapon lang ang nabili, isang matandang babae ang tumikim at nanlaki ang kaniyang nga mata. Tinanong niya kung saan ko ito ginawa dahil lasang-lasa niya ang timple ng tanya na pagawaan nina Nanay Carmen. Ngumiti lamang ako at sumagot na gawa ko lamang iyon sa aking maliit na tirahan, kumalat ang balita. Mula 2 garapon, naging 5, naging 10, hanggang sa kinakailangan ko ng kumuha nga paunang bayad dahil hindi ko na kinakaya ang dami ng nice bumili. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pilit kong tinatapan ng sako ang aking nga garapon upang hindi mapasukan ng tubig. Sa pag-apura ko, hindi ko napansin na basang-basa na ang aking buong katawan. Biglang tumigil ang pakpata ng ulan sa aking ulunan bagaman rinig ko pa rin ang kalampak nito sa bubong ng palengke. Tumingala ako at nakita ang isang malaking payong. Sa ilalim nito ay isang matangkad na lalaki, nakasuot ng abong pang itaas at itim na sombrero. Malalim ang kuno sa kaniyang mukha ngunit napakalambot ng kaniyang mga mata. Tumayo lang siya ron, pinapayungan ako at ang aking mga paninda hanggang sa tumila ang ulan. Nang matapos ang ulan, bumili siya ng isang garapon gagong na bayad at tahimik na umalis nang walang sinasabing anumang salita. Kinabukasan, pagdating ko sa aking pwesto, may nakapatong na isang malamig na buting tubig sa ibabaw nga aking kahoy na lamesita. Walang nakakaalam kung sino ang naiwan niyon. Nangyari ito araw-araw. Kahit umulan o umaaraw, laging may sariwang tubig na naghihintay sa akin. Nang tanungin ko si Aling Paching, itinuro niya ang lalaking may abong pang itaas na madalas nakatayo sa dikalayuan. Pinapanot ako. Pangalan daw niya ay Thomas. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang presensya na tahimik na lalaking, iyon ay nabigay ng kakaibang kagalakan sa aking tuyong puso. Ngunit ang munting kapayapang nahanap ko sa palengke ay madaling nagambala. Isang umaga, habang naayos ako nga garapon, isang pamilya na mukha ang humangos patungo sa aking puwesto. Sinita isa sa mga matagal ng tauhan sa pagawaan ni Nanay Carmen. Puno ng takot ang kaniyang nga mata habang palingalinga. Tila may tinataguan. Nang makalapit siya, hinawakan niya ng mahigpit ang aking braso. Nangingini ang kaniyang boses nang magsalita siya. Ate Rosa, kailangan mong maingat, bulong niya. Hinahanap ka ni Ma'am Lourdes sa buong bayan, nakakagulo na sa pagawaan. Umaalis na ang malalaking mamimili natin dahil na iba na ang lasa ng bagong at patis. Sinunod naman namin ang resipe sa papel, pero umaasim at nabubulok ang timpla. Galit na galit si Ma'am Lourdes. Sabi niya, kahit saan ka man natatago, hahanapin ka niya at pupuwersahing ibigay ang lihim ng kaniyang ina. Nalami ang bukong katawan. Matapos nila akong itapon na parang basura, heto sila ngayon at pili akong pinagahanap. Tumingin ako sa kalsada at sa dikalayuan, nakita ko ang isang itim na sasakyan na pamilyar sa akin. Bumukas ang pinto nito, at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng makapal na salamin sa mata, si Lourdes. Papunta siya sa direksyon ng palengke, direkta kung saan ako nakatayo. Ano ang gagawin niya sa akin ngayong natuklasan niyang ang lihim na ninakaw nila ay walang silbi kung wala ang aking nga kamay. Nakatayo lang ako ron sa likod ng aking munting lamesita. Pinapanot ang bawat habang ni Lourdes palapit sa aking puwesto. Tumitibo ng napakabilis ang aking puso. Tila ba gusto nitong kumawala sa aking dibdib. Naramdaman ko ang malamig na pawis na tumutulo sa aking likuran. Ngunit na makita ko ang kaniyang mukha. Ang mukhang walang ibang ginawa kundi maliitin ako sa loob ng maraming taon. Biglang nabago ang takbo ng aking isip. Hindi na ako ang dating Rosa na yuyuko at iyak sa sulok. Nang makarating siya sa harap ko, tiningnan niya ang aking nga ibinabentang garapon ng may halong pandidiri. Tinakpan niya pa ang kaniyang ilong gamit ang isang panyong puti na bordado.
Kaya pala hindi ka namin mahanap, bungat niya, nakataas ang kaniyang manipis na kilay. Nagtatago ka rito sa maduming pamilihan, nagtitinda ng nga mumurahing bagong na tila isang pulubi. Ano ang kailangan mo, Lourdes? Tanong ko. Pinilit kong patatagin ang aking boses kahit pa nanginginig ang aking nga kamay na nakatago sa ilalim ng lamesa. Huwa na tayong mapaligoy-ligoy, Parose. Alam nating pareho na bumaba sa ang pagawaan dahil sa kagagawan mo. Sinabotahe mo ang nga tapayan bago ka umalis, hindi ba? May inihalo kang sumpa sa aming nga isda upang mabulok ang mga ito. Sigaw niya na kumuha nga atensyon ng mga kalapit na tindera at mamimili. Huminga ako ng malalim. Hindi ko sinabotahe ang pagawaan, Lourdes. Ang nangyari ay kinalimutan ninyo na ang paggawa ng patis at bagong ay hindi ginagawa ng minamadali. Ang inyong nga tauhan ay sumusunod lang sa nakasulat, ngunit walang kaluluwa ang kanilang ginagawa. Hampas niya sa aking lamesa ang kaniyang mamahaling bag. Kung gayon, bumalik ka. Dodoblehin ko ang ibinabaya ng nanay sa iyo noon. Bibigyan kita ng mas malaking silit. Kung ayaw mong bumalik, isulat mo rito ang eksaktong sukat na itinago mo sa amin. Babayaran ko iyon ng 50,000 piso. 50,000 piso. Napakalaking halaga para sa isang tulad kong nangungupahan lamang sa isang madilim na silid. Ngunit nang maisip ko ang 27 taon ng paghihirap, ang mga luhang iniluha ko, ang pagpapalayas nila sa akin na parang asonggala, umiling ako. Hindi mabibili ng salapi ang 27 taon, Lourdes, at walang papel na makakapaturo sa iyo kung paano gumawa ng tamang timpla. Ang timpla ay nasa pakiramdam. Nasa dulo nga daliri na kumakapa sa dami nga asin, nasa ilong na nakaamoy, kung sapat na ang araw na dumaan, nasa tiyaga sa paghihintay, wala kang tiyaga, Lourdes, pre lang ang alam mo. Nagalit siya ng lubusan. Itinaas niya ang kaniyang kamay upang sampalin ako. Napapikit ako, hinihintay ang pagdapungang kaniyang pala sa aking pisngi. Ngunit walang sampal na dumapo. Mula ko, nakita ko ang isang malaking kamay na mahipit na nakahawa sa pulso ni Lourdes. Si Thomas, ang tahimik na lalaking may abong pangitas. Hindi ko napansin ang paglapit niya. Nakatayo siya sa aking gilid, matangkad at tila isang matibay na puno. Huwa mong sasaktan ang babaeng ito sa loob ng pamilihang ito, mababangunit madiin na banta ni Thomas. Kasunod niyon, tumayo rin si Aling Paching mula sa kaniyang pwesto, hawa ang isang mahabang sandok na kahoy. Lumapit din ang tinderong nakakatay ng baboy, ang naglalako ng isda, at ang tagabuhat. Pinalibutan nila ang pwesto ko. Umalis ka na rito, senyora, sabi nga isang tindero may hawa na matalim na ita na pamputo ng buto. Hindi ka nababagay rito at huwa mong guguluhin si Rose. Binitawan ni Thomas ang puso ni Lourdes, namutla ang aking hipat. Tiningnan niya kaming lahat ng may matinding galit at takot. Inayos niya ang kaniyang dami at pilit na itinaas ang kaniyang nu. Nga patay gutom, sigaw niya habang naglalakad palayo. Tandaan mo ito, Rosa, hindi pa tayo tapos. Pagsisisihan mo ang araw na kinalaban mo ako. Nang mawala na siya sa paningin namin, unti-unting bumalik sa normal ang pamilihan. Napasalamat ako kina Aling Paching sa iba pang mga tinder. Lalo ako napasalamat kay Thomas. Nang hapong iyon, nang itutupi ko na ang aking sako, nasalita si Thomas. Ihahatid na kita pauwi. Hindi na ako tumanggi. Habang naglalakad kami sa makipot na eskinita papunta sa aking inupahan, naglakaslop akong matanong sa kaniya. Bakit mo ako laging tinutulungan, Thomas? Wala naman ako may bibigay na kapalit sa iyo? Tumingin siya sa malayo bago sumagot. Nakikita ko kasi sa iyo ang aking yumaong asawa. Pareho kayong hindi marunong sumuko kahit tinatalikuran ng mundo. Ikinuwento niya na siya ay isang dating guro sa isang pampublikong paaralan sa kabilang bayan. Namaya pa ang kaniyang asawa 5 taon na ang nakalilipas dahil sa malubang sakit sa baga. Wala rin silang anak.
Simula nang mabiyudo siya, umikot na lamang ang buhay niya sa pagbabasa ng lumang aklat at paglalakat-lakat upang palipasin ang nga araw. Hanggang sa makita niya ako isang araw na natitimping ng luha habang nakbubuhat ng mabigat na banyera na isda. Narito na tayo. Sabi ko nang makarating kami sa tapat ng aking silid. Nais mo bang pumasok muna at uminom ng kape? Umiling siya at ngumiti ng tipi. Sa susunod na lamang, Rosa. Mapahinga ka na, babantayan ko ang paligid mo. Lumipas ang ilang buwan na naging napakapayapa, lalo pang dumami ang aking naparukyano. Nakaipon akong sapat na salapi upang makalipat sa isang mas maayos na inupahang bahay na may sariling maliit na kusina na gawa sa semento. Sa wakas, mayroon na akong maayos na tulugan at lutuan. Madalas na rin kami maksabay kumain ni Thomas tuwing tanghalian. Nadadala siya ng mainit na kanin habang ako naman ang nakahanda na ulam. Ngunit totoo nga ang kasabihan na kapag masyadong tahimik ang simoy ng hangin, may paparating na malakas na unos. Isang madaling araw, habang mahimbing akong natutulog sa bago kong inupahang bahay, nagising ako dahil sa isang matapang na amoy ng nasusuno na kahoy at goma. Kasabay nito ay ang malalakas na sigawan mula sa labas. Sunog! May sunog sa palengke! Bumangon ako na napakabilis, nadapa pa ako sa pagmamadali. Binuksan ko ang bintana at nanlaki ang aking mga mata. Ang kalangitan ay nakukulay kahel at itim na usok ang pumapailan lang sa hangin sa direksyon iyon ng pamilihan. Sa direksyon nege aking pwesto, nege mga tapayan ko at nege pwesto ni Aling Pacing. Napatakbo ako sa labas nang walang suot na sapin sa paa. Tumakbo ako ng tumakbo habang umiiyak. Nananalangin sana ay hindi totoo ang aking nakikita. Pagdating ko sa kanto, parang gumuho ang buong mundo ko. Nilalamon ng malalaking apoy ang buong hilera ng tindahan. At sa gitna na naglalagablab na apoy, nakita ko ang isang figurang pilit na pumapasok upang maksalba ng kagamitan. Isang lalaki na kaso na abong pang itaas na tuluyang nilamon na makapal na uso at bumabagsak na yero. Ano ang mangyayari kay Thomas? Sigaw ako ng sigaw, pilit na kumakawali sa mga kamay ni Aling Pacing na pumipigil sa akin. Gusto kong sumugo sa gitna ng apoy, gusto kong tumulong. Ang lalaking laging nag-iwan ng tubig para sa akin, ng lalaking nagtanggol sa akin, naroon sa lubat nilalamon ng nag-alab na init. Dinak na dinak sa buong palihid ang pakbaksak na mga nakbabakang yero at ang nakakapasong pakputok na mga kabayan. Namimitig ang aking mga binti at halos mawalan ako ng malay sa sobrang takot. Umabot ang mabumbero na buhos ng malalakas na agos na tubig. Ngunit tila walang pakialam ang apoy na patuloy sa paglamon sa aming kabuhayan hanggang sa makita ko ang isang anino mula sa makapal na itim na usok. Umuubo ika-ika kong maglakad at halos may itim na ang buong muka at damit. Si Thomas, ngunit hindi siya naiisa. May kilit siyang isang maliit na bata sa kaniyang kaliwang braso. Ang 5 taong gulang na apo ni Aling Pacing na nakatulog palasalok ng isang madilim na sulok ng tindahan ng makagulo. Ibinigay niya ang bata kay Aling Pacing na umiyak sa sobrang pasasalamat. Ligtas ang bata, walang anumang galos, nakabalot sa isang basang sako. Ngunit nang tuluyang lumabas si Thomas sa liwanag ng ilang bumbero, doon ko nakita ang kaniyang kalagayan. Matindi ang lapnos sa kaniyang kanang braso hanggang sa balikat at may malalim na hiwa sa kaniyang noo mula sa bumaksak na haligi ng pamilihan. Napatumbas siya sa kalsada, agad akong tumakbo papalapit sa kaniya, pumata ang luha ko sa kaniyang maruming pisngi habang isinasakay siya sa ambulansya, sumama ako patungo sa pagamutan ng bayan. Sa loob ng pagamutan, habang ginagamot ng nga nurse ang kaniyang sugat, nakaupo lang ako sa tabi ng kaniyang kama. Hawak ko ang kaniyang kaliwang kamay na hindi napinsala. Walang tigil ang paegos na aking maluha. Bakit ba napakabuti niya sa akin? Bakit niya isusugal ang kaniyang buhay para sa mataong sa palengke lang niya nakilala? Tiningnan niya ako, pinisil ang aking kamay gamit ang natitira niyang lakas at ngumiti ng tipit. Sabi niya, huwag ka nang umiyak, Rosa. Hindi pa naman ako kukunin sa inyo.
3 linggo siyang nanatili sa pagamutan upang mapagaling. Ako ang naalaga sa kaniya araw at gabi. Dinadala ko sa kaniya ang nga mainit na sabaw na paborito niya. Pinupunasan ko ang kaniyang mukha at inaalalayan ko siyang tumayo kapag gusto niyang maglakat-lakat. Sa matahimik na sandaling iyon, sa amoy ngamot at bula, sa ilalim ng puting ilaw ng silid, unti-unting naging malinaw sa akin ang isang bagay. Mahal ko na ang lalaking ito. Hindi sa paraang mapuso at maingay na tulad ng pag-ibig ng kakabataan, kundi sa isang tahimik, malalim, panata na paraan. Isang pag-ibig na nabibigay ng kapayapaan sa aking pagod na kaluluwa. Nang magilom ang kaniyang gasugat, inuwi ko siya sa aking inuupahang bahay upang doon mapalakas. Wala na siyang ibang kamaanak dito, kaya ako na ang tumayong pamilya niya. Sa kabilang banda, tuluyan ng naging abo ang pamilihan. Nawala ang lahat ng eming puhunan ni Aling Pesing. Naging uling pati ang mga natapos ko ng timplahin, nagarapon ng bagong epetis. Bumalik kami sa wala, ngunit kakaiba ang pakiramdam ko ngayon. Wala na sa akin ang takot na naramdaman ko noong palayasin ako sa pagawaan. Hanggat kapiling ko ang taong nakmamalasakit sa akin, alam kong makakabangon ako. Habang nagpapahinga si Thomas sa aking sala, nakumpisa akong magtimpla muli sa aking maliit na kusina. Isang hapon habang natatalok akong bawang may kumatok ng malakas sa aking pintuan. Pabukas ko bumungat sa akin ang 2 alagad na batas kasama ang kapitan ng aming barangay. Kinabahan ako. Akala ko ay may nagawa akong laba sa batas. Ngunit iba ang pakay nila. May dala silang balita tungkol sa suno na sumira sa palengke. Ayon sa investigador, hindi raw aksidente ang nangyari. Hindi ito nagmula sa naiwang kandila o sirang kabel ng kuryente tulad ng unang inakala ng marami. May natakpang 3 basyong galon nege, gas sa likod nege, hanay nege ne, aktitinda nege, ista saktong-sakto sa likod nege, puwesto namin ni Aling Pesing, at ang mas nakakakilabot may isang makakariton na saksi. Nakita niya di umano ang 2 lalaking mabilis na tumakbo palayo sa eskinita ilang sandali bago sumiklap ang malaking apoy. Ang 2 lalaking ito ay nakasuot ng uniforme. Uniforme nga tauhan sa pagawaan ng bagong Nina Lourdes. Nanginig ang bukong kalamnan sa narinig. Napakadiablo ngang kaniyang isip. Dahil hindi niya makuha ang gusto niya, mas pipiliin niyang sunugin ang kabuhayan ng napakaraming inosenteng tao para lamang masira ako. Ipinatawa ako sa himpilan ng pulisya upang magbigay ng formal na pahayag bilang isa sa mabiktima at posibleng motibo ng panununo. Kinaibukasan, natungo ako sa himpilan kasama si Thomas na nun ay may benda pa sa braso. Puno akong galit. Handa akong harapin si Lourdes at isumbat sa kaniya ang lahat ng kaniyang kasamaan. Pagdating namin sa tanggapan ng investigador, sinabihan kami na nahuli na ang isa sa masumuno at nakaupo na ito sa loob ng silisiyasatan. Binuksan ko ang pinto, handa ng sumabo sa galit. Ngunit nang makita ko kung sino ang nakaupo roon, posado at nakayuko ang ulo, parang tumigil ang paktibo ng aking puso. Hindi siya tauhan lang ni Lourdes. Siya ang taong matagal na naglaho at inakalakong ibinao ng panahon. Sino ang taong ito at ano ang kinalaman niya sa pakasira ng aking buhay? Hindi ko na kailangang tanungin ang investigador. Kilalang kilala ko ang lalaking nakaupo sa loob silid. Ang kaniyang tikas, ang hugis ang kaniyang balikat at kahit na marumi ang kaniyang damit at magulo ang kaniyang buhok, hindi ko makakalimutan ang tao minsan nang naging bahagi ng aking buhay bago pa man ako napunta sa pamilya ni Nanay Carmen. Ricardo, usap ko. Halos hindi makapaniwala. Lumingon siya nang matama ang aming mapaningin. Nakita ko ang pagkabigla sa kaniyang mata. Ang lalaking ito ay si Ricardo, ang aking naging unang nobyo bago ko pa nakilala si June.
28 taon na ang nakalilipas mula nang iwan niya ako upang makipak sa palaran sa Maynila, bit-bit ang mga pangakong hindi niya kailanman tinupad. Paano siya napunta sa Lingayen? Paano siya naging tauhan ni Lourdes? Sino siya, Rosa? Tanong ni Thomas na nakatayo sa aking likuran. Dating kakilala, sagot ko, pilit pinapatata ang boses. Pumasok kami sa loob ngang silid upang pakinggan ang kaniyang salaysay. Ayon sa investigador, si Ricardo ay bagong tauhan lamang sa paggawaan. Kinuha siya ni Lourdes ilang linggo pa lamang ang nakalilipas matapos nitong maganap ang trabaho. At dahil sa kaniyang pangangailangan, tinanggap niya ang alok ni Lourdes, 100,000 piso upang sunugin ang puwesto ni Rosa. Ngunit nang malaman daw niyang ako ang Rosa na kaniyang susunugin ang kabuhayan, sinubukan niyang umurong. Ngunit huli na ang lahat dahil ang kasama niyang isa pang tauhan ang nagsindi ng gas. Nahuli si Ricardo dahil hindi siya kaagad nakatakbo, nabigatan sa kaniyang konsensya nang makita ang laki ng apoy. Hindi ko alam na ikaw iyon, Rosa. Patawarin mo ako, umiyak na sabi ni Ricardo. Kailangan ko lang talaga ng pera para sa pamilya ko sa Maynila. Wala akong naramdamang awa, tanging pakasuklam lamang. Ang taong minsan nang sumira ng puso ko ay bumalik upang sirain naman ang aking buhay. Ngunit hindi ko na inaksaya ang aking oras at lewe sa kaniya. Ang higit na mahalaga ngayon ay ang pananagutan ni Lourdes. Gamit ang pahayag ni Ricardo, naglabas NG mandamiento de aresto ang hukuman para kay Lourdes. Ngunit tila mabilis ang balita. Nang matungo ang mga pulis sa malaking bahay ni na Lourdes, wala na ito ron. Maging si Teresa ay wala na rin. Tumakas sila tangay ang mga salaping natira mula sa naubos na kinita ng pagawaan. Iniwan nila nakatangga ang pagawaan, walang naasikaso habang ang mga isda at alamang sa mga kapayan ay patuloy na nabubulo. Ang dating sikat at pinakmamalaking pagawaan ni Nanay Carmen ay unti-anting namatay dahil sa kasakiman ng sarili nitong mga anak. Makalipas ang ilang buwan, kahit papaano ay nakabalik kami ni Aling Paching sa na negosyo. Nakahanap kami ng bagong pwesto malapit sa plaza. At doon patuloy kong ginawa ang aking mga bagong. Nasimula ulit sa maliit ngunit hindi tulad noon natakot ako, ngayon ay puno ako ng tapang at paasa. Lalo pa nasa tabi ko si Thomas na tuluyan ng gumaling. Isang araw nakatanggap ako ng liham mula sa bahay arugaan kung saan naroon si Nanay Carmen. Malubar raw ang kalagayan ng aking biyenan, agad kaming natungo ron ni Thomas. Pagpasok ko sa silid, nakita ko si Nanay Carmen na nakaratay sa kama, payat na payat at may nakakabit na mga tubo sa kaniyang katawan. Nanay. Lumapit ako at hinawakan ang kaniyang malamig na kamay. Dumilat siya ng dahan-dahan. Matagal na siyang wala nakikilala. Kahit ako ay hindi niya maalala nung huli ko siyang dalawin. Ngunit ng araw na iyon, may kakaibang kinang sa kaniyang mamata. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay kay Thomas, tipik siyang ngumiti, isang ngiting punong-punong kapayapaan. Rosa, mahinang bulong niya. Halos hindi na lumalabas ang boses. Ikaw ang tunay kong anak. Tumulo ang aking maluha. Matapos ang 27 taon mula sa pagiging bao na manugang hanggang sa pagiging tunay na anak, hinalikan ko ang kaniyang kamay at pinunasan ang kaniyang maluha. Nasa iyo ang lahat, ang timpla, ang buhay. Huwag mong pababayaan, huling habilin niya bago tuluyang pumikit ang kaniyang mata at hininga ng malalim, hininga na naging huli na pala sa mundong ito. Matapos ang libing ni Nanay Carmen, umuwi kami ni Thomas sa aking bahay, tahimik at malungkot ang kapaligiran. Nakaupo ako sa sala, hawa ang lumang kwaderno kung saan nakasulat ang lahat ng itinuro sa akin ni Nanay Carmen. Naupo si Thomas sa aking tabi at tahimik na hinawakan ang aking kamay. Ano na ang plano mo ngayon, Rosa? Tanong niya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang paglubok ng araw na iwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naisip ko ang pagawaan ni Nanay Carmen na ngayon ay inabandona at bulok na. Naisip ko ang tinakasan ni Lourdes na mga utang at problema.
at naisip ko ang 27 taon ko. Alam mo ba, Thomas, may isang lihim si Nanay Carmen na hindi alam ni na Lourdes paksasalita ko. Bago pa lumabo ng tuluyan ang kaniyang isip, may ibinigay siya sa aking isang dokumento na itinago ko ng napakatagal na panahon. Isang dokumento na magpapabago sa lahat na ito. Ano kaya ang reaksyon ni Lourdes kapag nalaman niya ang tungkol sa dokumentong ito sakaling makita kami muli? Tumayo ako mula sa pagkakaupo at lumapit sa aking lumang aparador. Mula sa pinakailalim nga nakatuping damit, kinuha ko ang isang sobrang kayumanggi na matagal ng panahon kong itinatago. Binalikan ko si Thomas sa sala at tahimik na iniabo ito sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang isang makapal na papel na may mga selyo at pirma ng notaryo publiko. Ito ang lihim na ibinili ni Nanay Carmen kay Aling Paching noong hindi pa tuluyang lumalabo ang kaniyang isip. Paliwanag ko habang pinakmamasdan ang mata ni Thomas na nakbabasa. Ibinigay ito sa akin ni Aling Pesing noong mga panahong nagsisimula pa lamang akong matinda sa palengke. Nakasaad diyan na inililipat sa aking pangalan ang 50 at isang bahagdan ng paari ng buong pagawaan at ng lupang kinatitirikan nito. Tumingin si Thomas sa akin nang may labis na pagkamangha. Ibig sabihin, ikaw ang tunay at legal na nakmamay-ari ng pagawaan? Tumango ako habang ipinakmamalaki ni Lourdes ang kaniyang pagiging legal na tagapaalaga nun. Hindi niya alam na bago pa man siya kumilos. Ay, naipamana na sa akin ni Nanay Carmen ang higit sa kalahati ng kaniyang pinahirapan bilang pasasalamat sa aking katapatan. Gusto kong balikan ang pagawaan, Thomas. Gusto kong makita kung ano ang natira sa pamanang iyon. Kinabukasan, sumakay kami sa isang pampasaherong sasakyan patungo sa lumang pagawaan. Habang papalapit kami sa lugar, umalingaw-ngaw sa hangin ang matapang na amoy na bubulok na isda. Halos mawasak ang aking puso nang makita ang malaking tarangkahan. Kalawangin na ang kandado at balot ng namgatuyong baging ang pada. Binuksan ito ni Thomas gamit ang isang malaking batu upang sirain ang sirang kadena. Pakpasok namin tumambat ang isang nakakapanlumong tanawin. Ang matapayan na dati ko maingat na inaalagaan at pinupunasan araw-araw ay basak na inuuwot at pinamumugaran ng malangaw. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may narinig kaming kaluskos mula sa dating tanggapan ni Nanay Carmen. Dahan-dahan kaming lumapit. Sumilip ako sa siwangang pintuan at nakita ang dalawang babaeng nakaupo sa sahi, pilit na binubuksan ang isang lumang kahadiyero gamit ang martilyo at maso. Punong dumi ang kanilang mamukha, magulo ang mabuhok at guskusin ang kanilang madamit. Sina Lourdes at Teresa, hindi pala sila nakalayo. Naktago lamang sila sa mismong lugar na kanilang pinabayaan upang pilit na kunin ang anumang natitirang kayamanan ng kanilang ina. Pinihit ko ang busol ng pinto at malakas itong ibinukas. Tapos na ang paghahanap ninyo, Lourdes. Napabigla silang dalawa ay halos mapatalon sa gulat. Nang makilala ako ni Lourdes, binitiwan ni ang martilyo na lumihang ng malakas na kalampak sa sahi. Namumula ang kaniyang mamata, halatang walang tulog at patigutom. Galit na galit siyang sumugot palapit sa akin. Ikaw, dahil sa iyo nakagulo ang buhay namin. Nasaan ang lihim na timpla? Ibigay mo sa akin upang makapagsimula kami muli malayo sa bayang ito. Hindi ako umatras. Pinanatili ko ang aking posisyon habang nakatayo si Thomas sa aking tabi bilang aking kalasak. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, walang pahit na takot o awa. Inilabas ko ang siping dokumentong hawak ko at inyabot sa kaniya. Basahin mo iyan. Nangingini ang kaniyang mga kamay habang binabasa ang nakasulat. Unti-unting nawala ang kulay sa kaniyang pisngi. Nalaki ang kaniyang mata at nanghina ang kaniyang gatuhot hanggang sa mapaluhot siya sa malamig na semento. Hindi maaari ito, gawa-gawa mo lamang ito. Sigaw niya habang pilit na pinupunit ang papel.
Kopya lamang iyan, matipik kong sagot. Nasa hukuman ang orihinal. Bago pa man lumabo ang isip ni Nanay Carmen, alam na niyang sisirain mo ang kaniyang pinahirapan, kaya ipinakatiwala niya sa akin ang paggawaan. Sa mata ng batas, ako ang legal na nakmamay-ari na lugar na tinutungtungan mo ngayon. Wala kang karapatan sa kahit isang butil ng asin dito. Kasabay nga aking pabinitingang salitang iyon, narinig namin ang malakas na wangwang nga sasakyan ng maalagat ng batas. Bago pa kami pumasok sa tarangkahan kanina, lihim na inabisuhan ni Thomas ang himpilan ng pulisya na may nakita kami nga nagtatago sa abandonadong lugar. Mabilis na pumasok ang nga pulis at agad pinosasan sina Lourdes at Teresa. Haharapin nila ang kasong panununo, pandaraya at pagtakas sa batas. Wala nagawa si Lourdes kundi umiyak ng malakas at sumiga nga makbabanta habang kinakalakat palabas ng pagawaan. Tiningnan ko lamang siya hanggang sa mawala siya sa aking paningin. Lumipas ang isang buong taon. Naging tahimik at mapayapa ang buhay sa bayan ng Lingayen. Unti-unti kong nilinis ang pagawaan. Naktayo kami ni Thomas ng nga bagong tapayan at inayos ang bubong na nasira ng panahon. Ibinalik ko ang dating amoy ngang malinis at masarap na bagong nakinagisnan ng bayan. Ikinasal kami ni Thomas sa isang napakasimpleng seremonya sa bulwagan ng munisipyo. Walang malaking handaan, nagbahagi lamang kami ng kaunting pancit at puto sa puwesto ni Aling Patsing upang ipakdiwang ang aming paisang dibdib kasama ang tunay na nakmamalasakit sa amin. Nakamit ko ang kapayapaan at kaligayahang inakala kong ipinakait na sa akin habang buhay. Ako na si Rosa, hindi na isang bawo na manugang, kundi isang babaeng nakabangon sa sariling nga pa at nagtatagli ng pinakamahalagang pamana. Isang maaliwalas na umaga habang naayos akong mabagong banyerena, isda sa harap ng aming muling binuksang pagawaan dumating ang kartero. May inyabo siyang isang sobeng puti na may opisyal na tatak ng panlalawigang bilangguan. Tiningnan ko ang pangalan ng napadala at bumilis ang tibok nga aking puso mula kay Lourdes. Lumapit si Thomas mula sa pag-ayos na mga sako nga asin at tiningnan ang sobrang hawak ko. Buksan mo na Rosa, malumanan niyang sabi habang inilalagay ang kaniyang malaking kamay sa aking balikat upang pakalmahin ako. Dahan-dahan kong pinunit ang gilid ng sobre. Inilabas ko ang isang pirasong papel na naglalaman ng masalitang isinulat ng nakmamadali. Ang tinta ay tila lumabo dahil sa mapata ng luha o tubig. Habang binabasa ko ang unang talata, naramdaman ko ang panlalami ng aking buong katawan. Tiningnan ko si Thomas, hindi makapaniwala sa nais iparating ng aking hipa na kasalukuyang nakakulong. Ano ang malagim na lihim na ibinunya ni Lourdes tungkol sa totoong dahilan kung bakit naaksidente si June? At bakit niya isinulat na ang lahat na iyon ay plinano ni Nanay Charman bago pa tuluyang kainin nagasakit ang kaniyang alala